So, ito po ang una nating sasaguting tanong, mga kapatid. Mula po ito kay Jaramel R. Amlon. Ang sabi niya, sabi ng SDA, si Jesus Christ ang eternal life. Pero, bakit wala ka pang eternal life? That means wala ka pang Jesus. So, ang tingin ko dito, Brother Gomer, pananaw ko dito ay reaction o bumangon itong kanyang comment na ito dun sa topic po natin tungkol sa once saved, always saved. Kasi nga naman ay nangako ang Panginoon ay pagka tinanggap po natin, nangako siya ng eternal life. Ay hindi naman tayo naniniwala na tayo ay hindi na mamamatay pa rin. So, hindi tayo naniniwala sa once saved, always saved. Kaya sa tingin ko, Brother Gomer, yun ang gusto nilang sabihin. Dapat ngayon ay ilagay natin sa isip natin, meron na tayong eternal life. Malamang yan ho ang ibig po nilang sabihin. Kaso lang, mga kapatid, ang problema, kung sabihin ho natin, may eternal life na tayo ngayon, namamatay pa naman tayo. So, lilinawan ho natin yung pangakong eternal life, mga kapatid. Kailan ba natin makakamit yan? No? Kailan ho natin ba yan matatamo itong tinatawag na pangakong buhay na walang hanggan? Ang Panginoon kasi yan, no? Basahin nga natin muna yung 3:16 ng Juan, Brother Gomer, bago ko ibigay sa iyo. Magbasa lang ako ng mga 3 talata, tapos ibibigay ko sa iyo. No? Sa Juan 3:16, mga kapatid, ay nakasulat ang ganito, sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayan. So, yan po yung pangako ng Panginoon, mga kapatid, na yung pong Panginoong Jesucristo, yun ang sabi ng Ama, sinulat ni Juan, ipinakita yung sobrang paglaki ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Isinubog niya si Kristo upang ang sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Siyempre, sumampalataya na tayo, di mayroon na tayong buhay na walang hanggan. Ngayon, ay ano ang ibig mong sabihin yan? Kasi hindi naman natin pwedeng tanggihan na kahit maniwala tayo may buhay na walang hanggan na tayo ngayon, namamatay naman. Nagkakaroon ng tinatawag pong kamatayan ang bawat isa sa atin. At si Kristo mismo ay binanggit yan, na ang buhay na walang hanggan, hindi iyan ngayon habang natutubuhay tayo sa mundong ito. Dahil sa 11:25 ng aklat ng Juan, mga kapatid, ay malinaw po ang sinasabi. Basahin nga natin po ito. 11:25 ng Juan. Ano pong nakasulat? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. So nakikita ho ninyo, mga kapatid, yung pananampalataya, sabi doon sa 3:16, matatanggap ang buhay na walang hanggan, matatanggap ng sino mang sasampalataya. So, ang ating Panginoon rin mismo nagbigay ng liwanag na yung buhay na walang hanggan yan, after na po nitong kamatayan natin ngayon. At dyan po kami naniniwala, mga kapatid at mga taga-subaybay. Ginanggit nga rin po dyan sa size, size 40 ng Juan. Yan. Tingnan natin yung size 40. Ayan. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama ng bawat nakakakilala sa anak. At sa kanya'y suwasampalataya magkakaroon ng walang hanggang buhay. O kailan ngayon? Kailan yun makakamit? Sa akin siya'y ibabangon sa huling araw. Pag sinabing ibabangon, namatay. So yung buhay na walang hanggan, ito yung pagkatapos ng ibangon mula sa mga patay. Ang tanong ni Jaramel, bakit wala kang buhay na walang hanggan ngayon? Bakit ikaw, Brother Jaramel, di ka ba mamamatay? So paano mo ipapaliwanag niyan kung may buhay na walang hanggan, mamamatay ka naman? So tama yung sinasabi ng Panginoon, Brother Gomer, na itong buhay na walang hanggan ay pagkatapos ng pagkabuhay na mag-uli, ibibigay ito doon sa mga nagtagumpay.
Sige, bibigay ko ngayon sa iyo yung pagkakataon para sa iyong mga additional. Tama yun, Brother Johnson, kasi nga, tama naman ang ating Panginoong Jesucristo ang eternal life. Yun ang sabi niya, ako ang pagkabuhay na maguli. Sabi niya. At alam naman natin na ito ay pangako. Kapag ka sinabi ng pangako kasi, Brother Johnson, doon pa lang sa termino na pangako, inaasahan pa lang natin yun eh. Kaya nga pangako. Yun ang pangako niya sa mga maglilingkod. Hindi ba? Kaya nga, ito yung sabi niya sa sa unang Juan, sa 2, ang talata ay 25. Ito ang sabi ng talatang ito. Sabi niya, at ito ang pangakong kanyang ipinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Dito pa lang, Brother Johnson, ipinangako sa atin ang buhay na walang hanggan. Ngayon, ang tanong, alam natin na tayo ay meron ng buhay na walang hanggan kasi nga ipinangako na eh. Pero ang tanong dyan, kailan ba ito matatanggap, itong pangako na ito? Yeah. Yun po yung dapat nating maintindihan. Ang sabi ng Hebreo, Brother Joseph, tingnan mo yung sabi ng Hebreo. Sa 10, ang talata ay dito sa talatang 36. Anong sabi dito ni Apostol Pablo sa Hebreo 10:36? Sabi niya, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Sabi niya, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Ito pa eh. Tatanggap pa lang ng pangako. Hindi tumanggap na, kundi magsitanggap. Future kasi yun eh, magsitanggap. Tama. Yan ang eksakto. Oo, hindi naman yun tinanggap na. Yung pangako ang tinanggap na natin na tayo ay talagang may buhay na walang hanggan. At ang sabi nga ni Juan sa ikalawang Juan at sa unang Juan 5, ang talata ay 10. Anong sabi niya rito? Unang Juan 5:10. Ang nananampalataya sa anak ng Diyos ay may patutuo sa kanya. Ang hindi nananampalataya sa Diyos ay ginagawang isang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi sumasampalataya sa patutuo na ibinigay ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ano yung patutuo na yon? Sa talatang 11, at ito ang patutuo. Sabi niya, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kanyang anak. So ibinigay sa atin yung buhay na walang hanggan at itong buhay na walang hanggan na ito, ang sabi dito sa talata, nasa kanyang anak. Sino ngayon yung may buhay na walang hanggan? Sa talatang 12, ang kinaroroonan ng anak ay kinaroroonan ng buhay. Ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay. Ay napakaliwanag eh. Tapos sabi niya sa 13, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na walang hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya. Kanino daw? Sabi niya, sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. So, kaya nga po yun ay pangako. Ang buhay na walang hanggan ay pangako. Ang tanong, Brother Johnson, kailan ba natin ito matatanggap? Natanggap na ba natin itong buhay na walang hanggan na ito? Yung pangako, natanggap. Ano sabi? Tingnan mo ang sabi ni Apostol Pablo, Brother Johnson, sa Roma. Tingnan mo ang sabi ni, ito logical ito eh. Napakaganda ng logic ni Apostol Pablo. Ang sabi niya rito, sa Roma 8, yan. Nais kong basahin itong Roma 8. Tingnan po ninyo mga kapatid. Sabi niya, 8:24 ng Roma. Sapagkat tayo'y iniligtas sa pag-asa. Sabi ni Pablo, datapwat ang pag-asa na nakikita ay hindi pag-asa. Di ba? Sabi niya, kaya sino nga ang umaasa sa nakikita? Napaka-logical nito, Brother Johnson. Ang ibig sabihin,
inaasahan natin yung buhay na walang hanggan sa pagdating ng ating Panginoon. Eh kung ito pala ay nasa iyo na ngayon, ano sabi ni Pablo? Sino nga ang umaasa sa nakikita? Eh wala pa kasi, kaya inaasahan. Yun ang ibig sabihin sa talatang 25. Anong sabi niya? Datapwat, kung nagsisiasa tayo sa hindi natin nakikita, kung magkagayoy, hinihintay nating may pagtitiis. Ay, kita mo na, eksakto talaga yung sabi ng Hebreo. Hinihintay nating mayroong pagtitiis. Sabi niya, at ang sabi dito sa Hebreo, uulitin ko, 10:36, sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Oh, upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Magsitanggap. Yan po yung maliwanag dyan, Brother Jorson. E ngayon, kung ang tanong, kailan ito matatanggap? Yun po yung dapat nating malaman. O tingnan mo, Brother Johnson, mayroon bang sagot ang ating Panginoon kung kailan matatanggap ito? Natanggap na ba talaga ito? O tatanggapin pa lang? Brother Gomer, Brother Oy. Gomer, bago mo basahin yan, Sige. ipasok natin tong comment ni Rene Tabakon Kabuga. Sabi niya kasi, may buhay na walang hanggan tapos dadaan ang kamatayan. Anong klaseng aral yan? Ibig sabihin, siguro naniniwala siya hindi na siya mamamatay o paano naman niya ipapaliwanag. Inamamamatay siya tapos may buhay na walang hanggan siya. Kasi parang hindi siya naniniwala na dadaan ng kamatayan ng tao. O sige, ituloy mo yan. Mamamatay talaga kapatid. Kaya nga, talagang anong klaseng aral? Yan ang pangit na aral na sinasabi nila, natanggap na nila yung buhay na walang hanggan, tapos mamamatay pa rin. O yan dapat ang tanungin. Ang klaseng aral yan. May buhay na walang hanggan tapos mamamatay. Maliban na lang kung maniwala siya na hindi siya mamamatay. Eh, pwede namang sampulan. O, magpabaril siya. Pag hindi na siya mamamatay, tama siya. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, kasi ganito, yung sinasabi na, they shall never perish. Di ba, perish? Oo, doon sa John 3:16, binasa kasi natin yun Ang katapat, yung perish kasi, impyerno yun Yun yung... Kamatayan. Hatol. Oo. Yun yung hatol, impyerno Ikalawang kamatayan yan. Di ba? Tama. Ang ibig sabihin, para masabi mo na ikaw talaga meron ng buhay na walang hanggan at natanggap mo na, dapat ma-impyerno na rin. Tama. Kasi magkasabay kasi yun Opo, Diba? yan tama. Dapat maisip ni Brother ni Tabakon. Ay, kasi ito sabi ng ating Panginoon, napaka-logic. Tama Ang sabi ng ating Panginoon sa Mateo 5, ay ganito yung sabi niya sa talatang 29. Tingnan mo. Sabi niya, at kung ang kanan mong mata, ay makapagpapatisod sa iyo, kita mo ay dukitin mo at iyong itapon. Bakit? Sapagkat may mapapakinabang ka pa na mawala ang isa sa mga sangkap ng iyong katawan at huwag ang buong katawan mo ang mabulid sa impyerno. O kita mo, ang katapat ng buhay na walang hanggan ay yung pagkabulid sa impyerno. Pag hindi ka napunta sa langit, bulid ka sa impyerno. Kaya nga, kapag sinabi mong natanggap mo na yung buhay na walang hanggan, wala pa namang impyerno ngayon, paano kang nakakatiyak na hindi ka may impyerno? Doon nga sa kanilang paniniwalang sila lang din na once save, always save. Pero malaking problema. Kasi, ewan ko, nahirapan ako dito sa comment ni Rene Tabakon Kabuga. Na siya pa ang nagtataka sa aral natin. May buhay na walang hanggan tapos di mamamatay. Bakit, Brother Rene Kabuga? Hindi ka na mamamatay? So kung mamamatay ka, asan ang buhay na walang hanggan doon? Ibibigay pa lang. Di ba binasa natin doon sa Juan kanina na ibabangon at yung sa Hebreo? Sa huling araw. Pag ibinangon, doon na
makakamit yung buhay na walang hanggan. Wala nang kamatayan nyo. Kasi ngayon, kung sasabihin mo nasa iyo na yon, eh bakit namamatay? Kaya nga ang pangako ay ibabangon. Ibabangon sa huling araw, mga kapatid. Yan. At isa pa, Brother Johnson, kung ang tanong, verbatim, kailan matatanggap yung buhay na walang hanggan? Yeah. Meron bang sagot? O sige, basahin natin, Brother Johnson. Ang sabi ng ating Panginoon, dito sa Marcos 10, aywan ko kung tututol sila rito. Sa Marcos 10, umpisahan ko ang basa sa talatang 28. Yan. Ano ang sabi dyan ni Apostol Pedro sa Marcos 10? Sabi niya, ayan, si Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sabi ni Pedro. 29. Sinabi ni Jesus, katotohanang sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay, ng mga kapatid na lalaki, mga kapatid na babae, o ina, o ama, o mga anak, o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo. 30. Na hindi siya tatanggap ng tig-iisang daan ngayon sa panahong ito. Anong tatanggapin ngayon sa panahong ito? Ng mga bahay, ng mga kapatid na lalaki, at mga kapatid na babae, at mga ina, at mga anak, at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig. At sa sanglibutang darating ay ng buhay, ng walang hanggang buhay. Ay kailan matatanggap, Brother Johnson, yung walang hanggang buhay? Ay sa sanglibutang darating pa yun eh. Ngayon, ang tatanggapin, ang sabi ng Panginoon, yon, bahay, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Ngayon, sa panahong ito, sabi niya. Tapos, sa sanlibutang darating, doon mo matatanggap yung walang hanggang buhay. Kaya yung mga nagsasabi, natanggap na namin yung walang hanggang buhay. Eh, hindi naman yan, Brother Johnson. Hindi kasi, tama yung comment ni Denver Tupal na ang paniniwala ng mga usas, yung kaluluwa daw ang di mamamatay, katawang lupa lang daw ang mamamatay. Eh, lalong lumalaki problema nila. Kasi nang ipangako naman doon sa 3:16 ng Juan, wala namang sinabi doon na ang magkakaroon ng buhay na walang hanggan, yung kaluluwa o yung paniniwala nilang espiritu na may isip na humihiwalay sa tao. Dahil ang pinangakuan talaga doon, yung taong sumampalataya. At hindi sinabi na ang mapapahamak lamang yung katawan. Brother Johnson. Yun lang ang mamamatay. Di lalabas niya nang may walang hanggang buhay lang pala yung kaluluwa. Di wag nang ibalik yung katawan kasi di naman pala yun ang pinangakuan. Hindi naman ganun ang sinabi ng Panginoon sa Juan 5:28. Lumaki lalo yung problema. Anong sabi ng Panginoon sa Juan 5:28? Maririnig ng mga patay. Babasahin nga natin. Sabi niya sa 28, 5:28, huwag ninyong ipanggilalas ito. Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig. At magsisilabas ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Diyan pa lang eh. Lalabas, sabi niya, ang mga nagsigawa ng mabuti sa pagkabuhay na mag-uli sa buhay. Ito yung buhay na walang hanggan, Brother Johnson eh. Lalabas yung mga namatay sa pagkabuhay na mag-uli, bibigyan sila ng walang hanggang buhay. At ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na mag-uli sa paghatol. Kaya nga, magkano talaga yan? Ibig sabihin, yung mga nagsigawa naman ng masama, dito papasok naman yung paghatol. Kaya nga ang sabi ng Panginoon, yung nagsisampalataya sa Panginoon, hindi napapasok sa paghatol. Yun pong ibig sabihin, kaya nga pangako. Yun ang dapat maintindihan. Ay kahit na ang paniniwala mo dyan, Brother Johnson, sabi ko nga, kaluluwa ay hindi namamatay. Bagamat yan ay napakalaking pagkakamali sa Biblia, just the same, hindi pa rin natanggap
Mm. Yung buhay na walang hanggan ng kaluluwa. O di ba? Ay kasi kung ganun pala, ay bakit bubuhayin po? Ano pa yung bubuhayin na maguli? Kung hindi naman pala namatay yung kaluluwa. Yan. Eh, napakalabo. Lalong lumabo talaga yung aral na yan. Lumabo. Lalong napakalabo po mga kapatid. Dahil, ito pong sinasabi po nila ay wala hong backup sa Bible. At napakaliwanag ng sinasabi ng banal na kasulatan na yung taong patay walang alam. Eh, kaso lang, sa kanila ay lumalabas na dahil yung katawan lang ang namatay, eh di may alam yung espiritu ng namatay. Parang ganun. Tawag nila doon ay kaluluwa. Isa po na naman problema yon kasi sa Bible, yung kaluluwa ay yung tao mismo. Kasama yung katawan. Tama. Kasama yung katawan eh. Eh, mababasa naman natin yan doon sa Genesis, no? Ay ano bang nakasulat doon? 2:7 ng Genesis, mga kapatid. Eh, yung kaluluwa na binabanggit doon kasi yung soul daw, yun hindi mamamatay. O, ang sabi po dyan, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningihan ang kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. O yung kaluluwa dyan, naging kaluluwa, yun yung katawan na may hininga. Eh sa kanila baliktad paatras Kung kailan hindi humihinga, saka nagkaroon ng kaluluwa. Ay ang nasa Biblia, noong magkaroon ng hininga yung katawan, saka tinawag na kaluluwa. Ngayon sa kanila, baliktad. Yung hindi na humihinga, yung katawan, ayun, may kaluluwang humiwalay. Nako. Paano ngayon yan itatama sa banal na kasulatan na maraming talata sa Biblia na ang kaluluwa ay tumutukoy sa tao. O katulad ng mababasa natin sa unang Pedro 3:20 na meron diyang kaluluwang binanggit. Eh ano po ang nakasulat diyan sa unang Pedro 3? Ang talata ho ay 20. At ng unang panahon ay mga suwail na ang pagpapahinuhod ng Diyos ay nanatili noong mga araw ni Noe. Samantalang inihahanda ang daong na sa loob nito'y kakaunti sa makatuwid ay 8 kaluluwa ang nangaligtas sa pamamagitan ng tubig. Sino yung 8 kaluluwa na yon? Yung mga nanatiling naiwang buhay. Adi kung tama yung naniniwala doon na mayroong kaluluwa ang tao na humihiwalay, dapat 8 na lang yung walang kaluluwa kasi buhay. Lahat na yung napakaraming tao, puro may kaluluwa. Eh kaso ang tinutukoy na kaluluwa ho dyan, na naligtas sa magitan ng tubig, ay yung pamilya ni Noe, kasama si Noe siyempre. Siya yung kaluluwa. Tama doon sa Genesis na ang kaluluwa ay tayong tao, mga kapatid. Kaya, yung sinasabing kaluluwa na hindi mamamatay, mali. Kasi ang kaluluwa na mamamatay, mga kapatid. Ang kaluluwang nagkakasala, Mamamatay. ay ganito. Ang kaluluwang nagkakasala ay mamamatay. Di ba? Sa Ezekiel, Brother Joson, 18:20. Yan. Ito nga. Saan sabi dyan? Ang kaluluwa, sige, basahin nga natin. 18:20 ng Ezekiel. So, hintayin natin. Ayan. Ang kaluluwa ng kakasala ay mamamatay. Hindi na natin tapusin yan Brother Gomer, tanungin kita, pakisagot nga, kaninong aral nyo na yung kaluluwa hindi namamatay? Pwede kay Satanas. Ay, ganun ba? Sakit naman nun. Bakit? Ayun na sabi ni Satanas hindi kayo mamamatay. Sabi ng Diyos, oo nga, no? ay huwag kayong kakain yan kasi sa araw na kumain kayo yan, mamamatay kayo. Abay, nung dumating si Satanas, hindi kayo mamamatay. Hala? O yan yun, Brother Johnson.
Kahit sinasabi na ng Biblia na patay, walang alam, hindi magpupuri sa Diyos. Kasi, tingnan mo, Brother Johnson, kung ang kaluluwa ay hindi namamatay, Mm. at yung katawan la, hindi pwedeng magpuri sa Diyos yun. Tama. Oh, yan. Maganda yan. Naisip mo. Oh, ay ang sabi ni David hindi magpupuri. Oh, awit 115, verse Yo. 17. Ano sabi niya dyan? Oh, ay di sana lahat ng patay nagpupuri sana sa Diyos doon sa langit. Mm. Eh kaso, ang sabi niya, no, ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon. Ni sino mang nabababa sa katahimikan. Wala talaga. Walang alam, sabi ng Biblia. At isa pa, Brother Johnson, tingnan po ninyo, ano, kung ang tao ay naiiba dahil sinasabi nyo may kaluluwa, diyan kayo nagkakamali. Bakit? O tingnan po ninyo sa Ezekiel 3. Ito ang sabi ni Haring Solomon, isa sa pinakamatalinong tao na nabuhay. Ang sabi niya sa Ecclesiastes 3:18, sabi niya rito ganito, sinabi ko sa puso ko, dahil sa mga anak ng mga tao, upang subukin sila ng Diyos, at upang kanilang makita na sila'y mga hayop lamang. Sabi ni Solomon sa 19, sapagkat ang nangyayari sa mga anak ng mga tao ay nangyayari sa mga hayop. Kita mo sa makatuwid bagay, isang bagay ang nangyari sa kanila. Kung paanong namamatay ang hayop, gayon namamatay ang tao. Ito'y maliwanag Oo, silang lahat ay may isang hininga. At ang tao, tingnan mo ang tao ay wala ng karangalang higit sa hayop sapagkat lahat ay walang kabuluhan. Eh kung pag namatay ang tao, may kaluluwa na hindi namamatay, ay kung pares lang pala ang hayop at ang tao na namamatay, di ganun din ang hayop. Lalabas. O ituloy pa natin sa talatang 20. Anong sabi niya dyan? Lahat ay nagsisiyaon sa isang dako. Lahat ay buhat sa alabok at lahat ay nangauuwi sa alabok uli. Mm. Ay, anong special sa tao na pag namatay may kaluluwa? Wala. Ang special sa tao, may pangako ang Diyos. Yun ang kagandahan. Na kapag ikaw ay namatay sa Panginoon, yun ang pangako. Bubuhayin kang mag-uli. Doon po ipagkakaloob yung buhay na walang hanggan. Kasi kung kaluluwa lang ang pag-uusapan natin, ang sabi dito, Brother Johnson, sa Revelation 16, pansinin po ninyo sa Apocalypse 16, ang talata ay 3. Anong sabi diyan sa Apocalypse 16, ang talata ay 3? At ibinuhos, sabi niya, nang ikalawa ang kanyang mangkok sa dagat at naging dugo na gaya ng isang patay. At bawat kaluluwang may buhay sa makatuwid ay ang nangasa dagat ay nangamatay. Ay hindi po tao yan. Dahil hindi naman sa dagat nabubuhay ang tao. Diba? Pero ang ginamit ni Juan dyan, Brother Johnson, nagkamali ba si Juan? Nung sabihin niya na ang bawat kaluluwang nasa dagat namatay? Ay, pati pala yung mga isda, pating lahat ng mga May kaluluwa pala yung mga yan. O nakita nyo na po. Kaya tama ang Biblia. Na yung tinatawag na kaluluwa, yun yung kabuuan ng isang taong buhay. At kahit dyan sa hayop, kumbaga, ina-apply din pala yung termino na kaluluwa, hindi lamang sa tao. Brother Johnson. Tama. So, napakahirap pong doktrina, mga kapatid, yung sinasabi na ang tao, pagka namatay, ay mayroong kaluluwang humihiwalay. Yan po ay salungat sa aral ng Biblia, mga kapatid. Dahil
wala pong ganong itinuturo ang banal na kasulatan. Ano ho? Kaya nga, Brother Johnson, naalala ko si Anthony Gomez dyan eh, hindi ba? Oh, mayroon dito. Sabi niya may buhay na walang hanggan na daw. Sa anong tanongin natin, mamamatay ka pa ba? Ay, oo daw. Ay, di mo nang balintuna na aral. May Tama. buhay na walang hanggang na, pero mamamatay ka pa rin. Kaya nga mali. Tama, yung sinabi ng ating Panginoon na ang buhay na walang hanggan ay matatanggap sa sanlibutang darating. Mm. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 15. Basahin na nga lang natin ito, Brother Johnson, para sa kapakanan ng ibang sumusubaybay. Sa unang Korinto 15, ang talata ay 53. Anong sabi niya rito? Sa 52 na lang siguro. Sabi niya, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak. At ang mga patay, hindi naman sinabi dito, Brother Johnson, at ang mga kaluluwa ng mga patay ay bumalik sa kanila. Wala. Pwedeng Dapat idagdag ganun, lang di ba? din. At yung mga kaluluwa ng mga patay na napunta sa langit, bumalik doon sa mga sa katawan nila. Ganon ba dyan nakalagay dyan? Wala. Naman. Ang sabi, ang mga patay ay mga bubuhay na mag-uli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan, verse 53, na itong may kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan. At itong may kamatayan, kita mo nga, ay magbihis ng walang kamatayan. Kailan mangyayari ito? Ay di sa pagdating ng ating Panginoon, doon palang ibibihis yung buhay na walang hanggan, doon palang ipagkakaloob. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo, sino ba ang nagsisiasa sa nakikita na? Di ba ganun, Brother Johnson? Tama. Hawak-hawak ko na yung cellphone, inaasahan ko pa yung cellphone. Kaya nga mali eh. Ibig sabihin, kaya nga sabi ni Apostol Pablo, sino ba ang nagsisiasa sa nakikita na? Ngayon, kung hindi pa natin nakikita, ang sabi niya, hinihintay nating may pagtitiis. Ay napakaliwanag eh. Yun ang dapat nating maintindihan po dyan, mga kapatid. Yan. Okay. Kaya nga, tama rin yung sabi ng Panginoon, ang magtitiis hanggang wakas. Ayun yun eh. Siyang maliligtas. Di tama talaga, Brother Johnson. Okay. Tama. Yan. So, tama yung mga comment din ng mga kapatid ho natin. Naiintindihan nila yung doktrina ng Biblia. Yung buhay na walang hanggan, mga kapatid, ipinangako ngayon para sumampalataya ho tayo. Hindi natin matatamo yan ngayon. At yung pong aral nila na tinanggap na yan at hindi na sila mamamatay, ay ang kaluluwa lang daw yon. Nakita na ho natin, mali na naman. Di ba? So, yan yung mga bagay na dapat po natin isalang-alang, mga kapatid. Dahil mahirap po na tataguyod nating aral ay wala sa Biblia.